Sa linya natin si Ka-Obet Martin, National President Pasang Mazda. Ka-Obet, magandang umaga, si Joel Suweng. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Joel at Sir Mamueng. Magandang umaga po. Ka-Obet, 10 pesos per liter, fuel subsidy, 150 liters per week. Ang ibibigay daw po sa inyo ng gobyerno. Ano pong initial reaction po ninyo dito? Pati yung service contracting program, pwede ba namin makuha ang inyo pong panig dito po sa isyong ito? Well, sa aking palagay, Sir Joel, Mamueng, ito ay malaking tulong sa akin driver at operator sapagkat matagal na po namin hinihintay itong service contracting. Mamueng, I'm very sorry during your interview with Sir Weng, ako po yung nagkamali ng paliwanag doon sa net serving contracting, Sir Joel. Opo. Ito pala, the mechanics of the net service contracting, maniningil po ang ating mga driver, less 20% doon po sa may babayad ng ating pasaheros. At kami naman po ay babayan ng ating pamahala ng 40 pesos per 100 per liter, per kilometer for 100 kilometers a day po. Iyan po ay malaking tulong sa amin at higit sa lahat malaking tulong din po ito sa ating mga mananakay. Na-compute nyo na ba kung magkano maaari po ninyong masube dito po sa balak na ito ng pamahalaan? Well, dyan po sa, alam po, Sir Joel, nasa balutan lang tayo nagko-commute. Hindi naman tayo accountant. Pero dito po kikita ang ating mga driver. Pinakamalit na kita po base po dun sa aming computation, mga 1.2. Ang ating mga operator kikita rin po ng mga 1.5. At makapagsuservisyo po tayo sa ating mga mananakay. Linawin ko lang, Ka-Obet, ang magiging sakop na service contracting program na ito, nababayaran ng gobyerno sa bawat kilometro, hindi po ba? Sila din yung magbibigay ng diskwento. Opo. Okay, yung hindi sakop ng service contracting, hindi ba sila magbibigay ng diskwento kasi walang ibabayad sa kanila ang gobyerno? Tama po yon. Tama po yan Kasi, dahil Mamueng meron pong mga ruta na hindi po kasama rito sa service contracting na para hindi naman po apektuhan yung kanilang hanap buhay. okay lang po kasi nating linawin kasi baka maging cause ng away ng pasahero at driver doon sa ibang ruta na labas doon sa service contracting program, baka maningin lang magsabi ang pasahero na may 20% discount Diba? Kailangan malinaw po yun sa lahat. Ano po bang mga ruta ang masasabi na natin ngayon na sakop po ng service contracting program, Ka-Obet? Well, sa ngayon po, base doon sa aming pag-usap ng ating butihing chairman na Atty. Vigor Mendoza, yan pong Commonwealth, Espanya, isa po yan, yung Rizal Avenue, yan po yung mga parang pinaprioritize. Pero maglalabas po sila, I think, 700 routes in the National Capital Region ang matutulungan po nitong ating net service contracting. Marami At rin po. pati po mga traditional jeepneys, modern jeepneys, pati po Ma'am Weng, Sir Joel, yung po mga individual operator, masasama po rito. Ang sabi nga po ng Pangulo, walang dapat iwan, lahat ay dapat bigyan. Ang sakop lang yun nito, po ang utos ng kalihim, Giovanni Lopez, sa ating butihing chairman ng LTFRB, Atty. Vigor Mendoza. ang sakop po nitong sasakyan ay jeep, modernized Sa traditional. Opo, Ano at pa saka po? sa mga traditional jeepneys. Ang bus ba sakop do sa mga ruta na binabanggit? Well, iyan nga po yung aming ikaklaro mamaya. Pero yung mga UB, kasama po ata mga UB. So, ngayon po ay papunta na po ako mamaya sa LTFRB upang matyak namin, malaman kung saan ang ruta makukuha po ang listahan yan para naman po ma-i-announce natin through your stations at mga iba pang istasyon para po ang maiwasan na po yung awayan ng ating pasahero sa ating mga driver. Ang ano lang dito, Siste, nasa 15,000 lang yata mabebenepisyoan. Tama ba? Na mga units o mga papasadang mga sasakyan. 200,000 daw po yung ating pampubliko. Hindi ko alam kung yan ba dito lang sa NCR. Ang hugot ng grupong Manibela, hindi daw sa pangkalahatan po ito. Well, yung pong aming pag-uusap, Sir Joel, last week, ito po ay may mga selected routes kung hindi po ako nagkakamali nationwide. At dito nga po, ulitin ko, in the National Capital Region, 700 na ruta po masasangkot ng service contracting na ito. At bukod po po dun sa mga probinsya na talagang may mga pili rin po dahil may mga ruta po sa probinsya na talagang kahit na bigyan natin na hindi rin kikita at hindi na rin po bumibiyahe ang ating mga sasakyan,
na mga jeepney dahil nga po doon sa layo ng kanilang binibiyahe at kakapusan din po ng mga sasakyan natin doon. Linawin lang natin yung Joel Kaobet, ang sabi ng Pangulo, di ba, Metro Manila muna ngayon, tapos susunod din naman ang ibang bahagi ng bansa natin. But for the meantime, ang una sigwada ng service contracting at ng mga discount Sa na to NCR muna. ay NCR pa lang po daw. Oo. Opo. Okay. Meron pa ba kayong ibang suggestion? I'm sure ang ating gobyerno ay nakikinig naman para sa lahat po ng mga suggestion para maibsan itong epekto nitong problema natin sa langis. Ano pang nakikita niyo suggestion other than this? Yung service contracting, yung ayuda para sa krudo. Meron pa ba kayong pwedeng sabihin para madagdag sa maaring mga solusyon dito sa problemang ito? Sir Joel, may hindi ako nagkakamali. Nagbigay po ang Kamara ng emergency power sa Pangulo para po dito sa excise tax sa VAT. At ito, kung magagawa at may implement sa lalong madaling panahon, malaking tulong po ito. Yun na lang pong excise tax na 6 pesos per liter namin at 10 pesos gasolina. Kung yan po talagang alis pansamantala para sa kapangyarihan pinagkalup sa kanya ng Kamara, malaking tulong po ito sa amin. At ang isa po ang pinaka-importante sa akin, Sir Joel Mamboy, itong oil deregulation law. Kailangan po ito talagang sa ngayon palang aralin ng ating magagaling na mga mambabatas, mga congressman at senador, dahil ito po ang talagang nagpapahirap sa amin. Any given time, pwede po silang magtaas ng ng kanilang presyo. Samantalang kami po, we are being regulated by the board. Kanya nga po, ibabalik ko lang, Sir Joel Mamweng, yung pong nakaraang buwan na meron pa silang mga buffer stock na mga good for 2 months, sinabayan po nilang pagtataas yan. Yun po ay pagsamantala sa amin sa anin na transportasyon, pati po sa ating mga kasama mga pribadong may-ari ng sasakyan. Ngayon po, nung mag-anunsyo po ang Amerika at ng Iran at ang Israel ng ceasefire, bigla na $103 per barrel. Pero hindi pa rin sila nagbababa. At maraming dahilan, maraming nasira mga infrastruktura sa bansang sa gitang silangan dahil hindi pa na pwedeng ibaba ang kanilang presyo. Napakabigat po yan. Pero Magro-roll back po at by next week. Hindi po tayo sigurado kung 10 pesos o 7 pesos o 12 pesos. Dapat po ang kagawar ng Ineria ay alis rito upang mabigyan tayo ng advance notice para naman po tayo nakagaya. Pero Kaobet, di ba may mechanism naman po na para sa provisional fare increase, di ba? Pag sobra ang sirit ng presyo ng diesel, pwede kayong humingi ng provisional fare increase. Kaya lang, ang sentimiento niyo, kung hindi ako nagkakamali, mabagal din po na aprubahan ito. Matagal. Oo. Tama po. Inaabot po ito ng 6 na buwan, almost a year. Kagaya nga po nung a month ago na ipatutupad na po, pero ang kapangyarihan Pangulo, sinuspend niya po. Pero ang problema din po yata increase. sa panig naman ng transport, Joel, pag binigay yung provisional fare increase, pag bumababa naman ang presyo, hindi rin agad matik na binababa ninyo ang pamasahe. Pamueng, Sir Joel, ibinababa po namin yan. Kung nangyari ito, if I'm not mistaken, year 1998, nang bigla akong bumaba ang presyo sa 30 pesos per liter. At bumalik po kami, sorry po to mention, sinasirang sa Maranan, Erwin de Luna, si Boy Vargas, nagpunta po kami ng LTFRB. Antimano, pinabalik ko namin yan. Kami po mismo ang nagpunta sa opisina ng LTFRB. At ibalik na po natin sapagkat yung ibinaba ay sobra-sobra para makatulong po tayo sa ating mamaya. Nangyari na po yan. Okay. Kanya nga po, every time na may interview ako ng inyong istasyon, binabanggit ko po yan na yung mga pansamantalang pagtataas. Pag bumalik sa normal, ako po mismo at ang aming mga grupo ay pupunta ng LTFRB upang ibalik na po tayo sa old price ng pamasahe. O dahil meron na po tayo ng service contracting, may discount may subsidy sa crudo, di ba Joel? Pipilit niyo pa ba yung kinansela ni Presidente na pagtataas ng pamasahe, Kaobet? Ito po yung pinagpapaliban namin sa Pangulo, Ma'am Weng and Sir Weng. At katunayan po, last week, meron po kami pumirma. Ang mga pumirma po dyan para dun sa ipinapakilos namin sa panong malip yung kanyang suspension, pasang Mazda, Manibela, LTAP, Altodap, Pedudap,
busina, lahat po kami nagkaisa na sumulat sa Pangulo na kung maaari malifo ang kanyang suspension sa aming pamasahe. Ganun pa man po, Ma'am Weng Sir. Kung hindi naman po masususpend because of the service contracting, malaking bagay na po ito at saka yung fuel subsidy sa amin. Alright. Kung ito'y tatagal ng 2 hanggang 3 buwan, masusustay na po namin ang pagservis sa ating mga malalakay. Bet, salamat. Magandang umaga. Magandang Thank you. umaga po. Thank you, Sir Joel and Ma'am Weng, at sa mga nakikinig po nanonood, isang magandang umaga po at tayo po magtulong-tulong yakapin ang problema para po sa ating bansa. Maraming salamat po. Obet Martin, National President, Pasang Mazda. Weng. Kiling-kilingan, walang pinoprotektahan.